November 15, last check-up ko sa OPD. Sabi ng OB, malambot na daw yung cervix ko. Tapos, hanggang sa nagawa niya na maging 1 to 2 cm yung pag-open ng cervix ko. Doon na sumakit yung balakang ko. Pero sabi niya, kung magtutuloy-tuloy yung pagsakit, pumunta na ako ng ER ng alas 4 kasi iiyak ulit. So, nung pumunta ako doon, 4 p.m., 2 cm pa din yung cervix ko. Pero nagko-contract na talaga and masakit na yung balakang ko. So, umuwi ako. And nung madaling araw na 3:30, padala na ako kay dad sa emergency. Nung na-check ako sa emergency, 2 cm na daw. And sabi ko, parang worried po ako kasi parang may lumalabas na pong tubig sa akin. Nung chinek ng OP, naglilik na daw yung panubigan ko. So, fast forward, in emergency CS ako kaysa infect si baby sa loob, and nagpas 12 hours na akong naglilik yung panubigan ko. So, ayun. Na-curious ako kung ano ang pakiramdam ng nasa CS. At the same time, kinakabahan din. And thankfully, salamat sa Diyos at ligtas kami ni baby. So, ang hirap pala ng CS. Hindi mo mararamdaman yung opera, of course, pero yung recovery ay sobrang hirap. And ang tagal kong na ilang days din ako bago nakautot at nakadumi. Pero thankfully ay nakaraos naman. So, yan si baby, Eloise, and ang kanyang palayaw ay Moshi. Kasi sabi ni dad, malikot to si Moshi kapag kumakain ako ng Moshi Manju. So, ayun siya. Parang ang puti-puti niya. Sabi ng mga doktor, ang pula-pula daw nung pinanganak ko siya. So, si ate yung nagbe-video niyan, and sabi niya, parehas kami ng daliri sa paa na minana namin sa side ng father namin. No? So, ayan. And malaki rin yung mata niya. Nagmana siya sa akin. Kaya tinatawag nila tatay siya na baby buglat. No? Kasi yung buglat, actually budlat yan sa Bisaya. Ibig sabihin ay dirat ang mata. So, thankful kami at nalagpasan namin ni baby yung hirap and sakit sa ospital, and recovery period na tayo. So, thankful talaga dahil napakahirap cesarean, no? Sa una ko kasing baby ay normal naman ako, pero dito sa pangatlong pagbubuntis ko ay hindi kinaya o hindi na talaga na open or nag-stick na sa 3 cm lang yung cervix ko, kaya no choice. And syempre yung delikado doon yung naglilik na yung panubigan, and kapag naubos yun talagang delikado para sa amin ni baby. So kailangan na nating sumunod sa mga doktor, and of course yung advice din nila na kaysa naman mapahamak tayo, no? So thankful tayo na safe kami ni baby. So parang paututan lang sinasabi ko, pero yun lang talaga, thankful lang talaga tayo. And sana maging okay si baby at hindi magkasakit, kasi syempre iba na kapag nasa labas na yung baby and marami na siyang makakasalubong or makakasalamuhang iba't ibang klase ng viruses, bacteria, and iba't iba rin klase ng mga tao, no? So mag-pray lang tayo and hopefully magtuloy-tuloy yung pagiging healthy namin. So ayan, medyo slow mo ko lang yung video. So ayun yung itsura ko kasi hindi pa ako makapagpalit ng damit after nung after sa operating room. So yan, yung mga pictures and ibang video, no? So napakahirap na makatiter, share ko lang. So yan lang muna guys, thank you.